sa bawat isa sa church. And medyo umano yung mata ko sa ilaw pa na. And meron po akong tanong sa bawat isa as a church member or kayo man po ay bago sa church po dito. And sino po dito yung gusto po ng blessing ng Diyos? Pakitaas po ng kamay. Yeah. Sino po dito ang gusto nyo ma-receive nyo everyday yung mga pagpapala, financial, material, di ba? Lahat po tayo gusto natin yan. Pero sa ikalawa pong tanong, sino po dito ang gusto nyo naman po na maging blessing kayo? Amen po, di ba? So, sa pagtatanong ko po kanina, dun sa tinanong ko pong dalawang question, napansin ko doon na magkaiba yung sagot ng bawat isa. Nung tinanong ko yung, sino dito gusto ng blessing, lahat nag-amen. So may sigaw, may tumataas na kamay na, kumbaga, proud pa sa sarili nila. Kasi gusto nila talaga, kumbaga sa mundong ito, walang tao o na matino na ayaw ng pagpapala. Diba? Meron po ba dito ang gusto na, ako po kuya, ayoko ng blessing. Okay na ako eh. Di ba? Pero nung tinanong ko po kayo kanina sa pangalawang question, sino po dito ang gusto maging blessing? May sumagot na amen, yung iba tahimik lang. Diba? Kasi bakit po? Ngayon po, ang matutunan po natin dito, na napakahalaga po pala sa bilang Kristiyano po sa buhay natin, na maging blessing tayo. So yung mga sa katabi mo, maging blessing ka. Amen. So ngayon po, di ko na po patatagalin kasi medyo marami po ito and sa loob po ng isang oras by faith and matapos din po natin. So ang pag-aaralan po natin today is, ayan, paki-flash nga po sister. And sabi niyan, 12 ways to be a blessing to your church. Basahin nga po natin, 12 ways to your church. So kung nandito po kayo sa church na to, ibig sabihin, ang kalooban po sa atin ng Panginoong Diyos ay maging blessing tayo sa church nandito. So ano po ba ang church? It's about building po ba? Kundi ang sinasabi po ng church ay kumbaga tayo po sa body of Christ. Ibig sabihin, pinaparating ng Diyos dyan na maging blessing tayo dyan sa katabi mo. Yung iba parang, magiging blessing ako dito, lagi nga ako inaaway niyan, tapos sasabihan niyo ako maging blessing dito. Lagi nga ako inihirapan niyan, tapos magiging blessing. Hindi po ganun ang tinuturo po sa atin. And ito pong libro na to, binabasa ko siya sa loob lang ng isang linggo. So, itong 12 na to, tinapos ko siya para matutunan po natin gaano kahalaga na maging blessing tayo sa bawat isa po. Diba? Kaya kasi nag-pray tayo madalas na, Lord, pagpalain niyo naman po ako eh. Pero si Lord, meron siyang specific na sinasabi sa mga tao, sa mga anak niya, anak, ito yung dapat mong gawin para ma-receive mo yung pagpapala na para sa'yo. Pero alam niyo ba, nakakalungkot isipin ng mga tao, gusto lang nila ng pagpapala. Ayaw nila maging pagpapala doon sa kapwa nila. At yun po ang iniiwasan na mangyari po sa atin ng Panginoon po. Kaya naman po sa number 1, sa number 1 po dyan, sabi dyan, ask not what your church can do for you, but what you can do for your church. Kumbaga, tanungin po natin yung mga sarili natin personally. Ano bang magagawa sa akin ng church? Nung dumating ka po ba dito sa lugar nito, kunwari, isipin nyo, kung kayo man ay dati pang Kristiyano o bago mang Kristiyano, ano una agad yung naging mindset? May be honest. Diba? Nung dumating ako sa church, ang una ko agad inisip, ano kayang magagawa nila para sa akin? Mapapasaya kaya ako nitong katabi ko? Yung aawit kaya, makakasabay kaya ako sa kanya? Yun agad personally, ang una kong iniisip. Paano ako itatrato ng mga taong ito? Yun agad yung iniisip ko. Pero as the days go by, habang tumatagal tayo na tumatagal sa Panginoong Diyos, ang lagi na dapat nating isipin, anong magagawa ko sa church na to? Yun ang mindset ng totoong Kristiyano. Lord, anong magagawa ko sa church na to? Kumbaga, someday, gagamitin tayo ng Panginoong Diyos in different aspects ng mga buhay po natin. Na ngayon, may goal si Lord sa buhay po natin. Anong magagawa mo sa church? Di ba? Kumbaga ako dati, hindi ko naman inisip na tatayo ako sa harapan yung dito, magtuturo. Hindi ko naisip yon. Kumbaga, ito pala yung pwede kong magawa sa church. And kumbaga sa atin din, meron tayong pwedeng magawa sa church. Alam niyo po ba na pagsimpleng pag-attend ay tulong natin sa church? Alam niyo po ba na pagbibigay sa church ay tulong din po natin sa church? Alam niyo po ba na pag-pray sa bawat isa ay tulong po natin sa church? Yun po yung tinuturo po sa atin ng Panginoong Diyos. And sabi po ni John F. Kennedy sa United States, noong January 20, 1961, sinabi niya po dyan, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Yun yung sinasabi niya. Anong magagawa mo doon sa bansa na pinaglilingkuran nga din natin. And tayo as a church, di ba, hindi tayo basta nandito lang para lagi tayo mag-seek
ng respect sa bawat isa na ano kaya yung pwede mong gawin sa akin sa araw na to. Kundi babalik na rin natin yung prinsipyong gano'n na ano kaya yung pwede kong magawa para sa'yo. Ano kaya yung pwede kong magawa sa church na to. Yun yung sinasabi po ni John F. Kennedy that time dun sa Amerika nga din. And sa tayo, sa Christian, yun din po yung goal po natin. Na hindi tayo basta-basta lang na receive lang tayo ng receive, kundi dapat bigay tayo ng bigay para mas lalo tayong pagpalain ng Panginoong Diyos. Sabi niyan, many times, we have a tendency to look for ways to be blessed rather than looking for ways to be a blessing. Agaya na sinasabi ko sa inyo po, di ba? Ang gusto lagi ng tao, makareceive sila. Wala namang masama sa bagay po na yun. Pero alam mo bang sinasabi ng Bible? Mas mapalad ang nagbigay kumpara sa tumanggap. Di ba? Kung pag di po tayo nagbabasa ng Bible, ang sasabihin po natin, mas mapalad yung tumanggap kaysa nagbigay. Yun ang mindset ng mga tao. Pero si Lord, binago niya yun. Mas mapalad yung taong nagbigay kumpara dun sa tumanggap. And sabi niyan, real joy is in putting others first instead of ourselves. Yun yung totoong joy po talaga natin as a Christian. Bakit tayo nalulungkot minsan kahit meron naman tayo? Kasi baka hindi natin inuuna yung kapwa natin. Hindi natin inuuna yung body of Christ. Yun ang meaning ng joy. Kumbaga, inuuna natin yung kapakanan ng iba bago tayo. Mamaya mas sana nating maintindihan gaano kalaga na madami tayong na-miss out na blessing ng Diyos kasi doon pa lang sa obedience, hindi tayo sumunod. Nabinasa po natin kanina yung Deuteronomy 28, chapter 28, verse 1 to 8. Sinasabi ng Diyos doon na pag ginawa mo to, ito yung pagpapalang ibibigay ko sa inyo. Pag hindi mo to ginawa, pag binasa pa po natin yung susunod na mga verses doon, may sumpa na darating. Merong curse pag hindi natin sinunod nga ang Panginoong Diyos. And sa Acts 20, verse 35, the Lord Jesus Himself said, "It is more blessed, makes one happier, and more to be envied to give than to receive." Na I believe po, di ba, sa Send the Light, ang pinapractice talaga natin dito, maging cheerful giver. Amen po ba? Amen. Na walang puwang sa ating lugar yung kakuriputan. Di ba? Pag sinabi pong giving, hindi lang po ito nakatuon sa finances. Hindi lagi ito nakapunto na, ay, pag giving, laging pera po ilalabas ko dyan. Ay, kaya sa church, sa Sunday, 20 lang yung dadaling ko kasi kahit anong pilit nung nagcha-challenge, wala na siyang mapipiga sa akin kasi 20 lang yung laman talaga. Pero hindi po ganun eh. Ang tinuturo po sa atin, mismong buhay po natin, ang pwede nating ibigay o itulong sa kapatid po natin sa Panginoon. And if you really want to be blessed and get to the most out of your church, start looking for ways you can serve. Maghanap tayo ng paraan. Marami tayong pwedeng kaparaanan na pwedeng gawin na may tulong natin sa mga kapwa po natin. Hindi lang naman to basta-basta patungkol lang sa financial. Oy, huwag mo na ako lapitan, friend, kasi wala talaga akong pera ngayon. Alam ko kung bakit ka nandito kasi mangungutang ka na naman eh. Di ba? Alam ko kung bakit ka nandito kasi may pangangailangan ka. Hindi po ganun. Kapag ang pwede nating may tulong mismo, maraming kaparaanan ang pwede nating maibigay. Pwedeng time, pwedeng pagkain, pwedeng ano pa man. Marami tayong pwedeng ways para matulungan po natin yung kapatid natin sa Panginoon. And when they had prayed, sa Acts 4, chapter 4, verse 31, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Alam niyo bakit pinagpala yung Acts Church that time? Hindi dahil bumaba yung presence ng Diyos, kundi noong time na yon, lagi silang nagbibigayan sa bawat isa. Binebenta nila yung ari-arian nila para may pangtulong sa ganto, para may tulong po nila. At makikita po natin yung Acts Church that time, binless ng Diyos. Gusto niyo po bang pagpalain tayo ng Panginoong Diyos? May binigay si Lord na kaparaanan. Ang kinakailangan na lang po natin gawin ay gawin natin kung ano yung pinag-uutos ng Diyos. Bago mo ma-receive yung blessing ng Diyos, may test ang Diyos sa inyo. Sa atin mismo. Ngayon, hindi natin marireceive yung pagpapala na yon. Kung ano man po yung hinihingi sa atin, hinihingi po natin kay Lord, kung hindi natin ipapasa yung test niya mismo. And kaya diba, ano po yung una? Ask not what your church can do for you, but what you can do for your church. Ngayon, isipin mo, ano nga ba yung pwede kong magawa sa church? Ngayon, kung hindi mo pa alam kung anong pwede mong magawa sa church, doon na tayo mag-start mag-pray. Lord, ano po yung pinapagawa mo sa akin? Kasi bawat isa sa body of Christ, meron talaga tayong personal na calling. Sabi nyo nga po, calling. Pag sinabi pong calling, hindi to pagkapastor lang. O, may calling, hindi po ako magpapastora o magpapastor. Kumbaga, ito yung specific na ambag mo, hindi man sa ambag. Kumbaga, ito yung pinapagawa sa iyo ng Diyos sa body of Christ.
Kung magaling ka o kumanta, yun ang pwede mong mayambag. Mag-train ka ng mga singers. Kung magaling ka mag-music, mag-train ka ng mga bagong musikero. Yun ang pwedeng maitutulong mo sa church. Ngayon, kung magaling ka magturo, mag-train ka ng mga teachers na mag-share din ng salita ng Diyos. Ngayon, kung ang goal mo talaga maging leader, mag-train ka ng maraming leaders. Kumbaga, merong iba't iba ang kaparaanan po ng Panginoong Diyos. And sa pangalawa po, pray daily for your pastor. Bakit po kailangan natin ipag-pray si pastor? O ano pa man? Simple lang nga po ang sagot. Pag hindi po natin pinag-pray yung leaders or pastors natin, dito po sa lugar na to, tayo po yung naapektuhan personally. Nagiging magulo yung church, divided, magulo yung mga members, or ano pa man. Kaya we need to pray our pastors. Bakit po kailangan natin sila ipag-pray? Kasi tao lang din po sila. Hindi porket pastor sila ay napakamalinis po nila o ano pa man. Kumbaga, wala silang bahid ng kanumang karumihan na tinatawag. Kasi yun ang tingin ng mga, pastor yan, hindi yan pwedeng magkamali. Diba? Kahit sino, di ba? Kung kami po na ginagamit ng Panginoong Diyos, o kayo man po, di ba? Hindi tayo perfect po, kaya kailangan ipag-pray din po natin sila daily. Alam niyo po ba ang problema ng church minsan? Is lack of prayer. Kaya minsan pag dumarating sa punto na yung leader sa church, bakit sila nanghihina? Kasi mismong leader din po nila ay hindi sila tinutulungan sa prayer. Ngayon kung iniisip po natin na wala talaga akong may tutulong kay pastor na financial, wala pa ako niyan. Ang pwede nating may tulong is napakahalaga sa lahat is prayer. Pag-pray po natin sila daily bago tayo umalis o sa mga private na devotions natin. Lagi natin silang isama sa mga prayers po natin. And sabi diyan, if you really want to get the most out of your church, pray for your pastor and his family every day. Tayo po ba pinag-pray natin si pastor? Amen. Tayo po ba pinag-pray natin si pastor? Amen. Hindi, amen. Kailan ko ba pinag-pray si pastor? Last month pa ata. Di ba? Kaya lagi po everyday pinag-pray natin. Kasi alam niyo po ba, pag nagiging productive ang pastor, o lalo silang nahinganyo mag-share, ang nagbe-benefits po mismo ay yung mga members. The more na pinagpapala si pastor, pinagpapala din yung members. Kaya doon makikita niyo po doon, magiging strong yung church kung sama-sama din po yung body of Christ na mananalangin. And we have to realize that pastors are people too. They're human. They're not perfect. They have flaws just like you and me. Yung katabi mo ba may flaws? Wala ba yan pagkakamali? Na pag tininan mo ba siya, napaka-perfect? Yung katabi mo ba, parang, alam mo yun, pwede nang sambahin kasi napaka-linis, di ba? Walang ganun. Ang church po ay lugar ng mga makasalanan. Kaya wala talagang perfect na church. Hindi niyo pwedeng sabihin na doon sa Tunasan, perfect yung church doon. Ako na po mismo magsasabi sa inyo, hindi po perfect yun. Kasi bakit? Pumasok ka doon eh. Diba? Kaya kahit saan mo pa nilagay, kahit gaano man ka, ano pa man, yung church, may makita ka pa rin mga pagkakamali. Ano po kailangan natin gawin? Ipag-pray yung mga bagay na mali na yun, na itama ng Diyos. Kaya diba, binabago tayo ni Lord from glory to glory. Makikita po natin na tayo, di natin pwedeng sabihin na, wag mo akong lapitan kasi sobrang linis ko at hindi ka karapat dapat para sa akin. Diba? Hindi tayo pwede maging ganun. Kumbaga lahat po tayo ay unti-unting binabago ng Panginoong Diyos. And sabi niya, your pastor is only human. Huwag po natin kalilimutan sana yun. Kailangan po natin silang ipag-pray. And sabi diyan, may sinasabi po diyan, take it to the throne, not to the phone. Alam niyo po ba yung problema ng church nowadays is about gossiping. Gossip ang problema ng church nowadays. At ang gossip, nagle-level up siya. Meron na siyang tinatawag na online gossip. Dati kasi pag yung mga marites daw tinatawag na, anong balita ngayon? Alam mo ba si pastor, hindi na naman nagganto? Alam mo na naman si ganito. Ngayon, bago na po, online gossip. Friend, may chika ako ngayon. Alam mo ba si pastor, ganito yan. Ganito. Yung kapatid niya ganito rin. Yan, nagle-level up na po. At yun po ang pinaka-iniiwasan nating mangyari sa church. Na maging bounded tayo ng gossip. Alam niyo po ba ang pinakamasakit? Yung mga nagchichismis, akala nila hindi sila chinichismis. Kaya yung mga chismosa daw, ang lagi nilang iniisip, walang chumichismis sa kanila. Pero nagkakamali sila. Yung mga chismosa, chinichismosa din sila. Bakit po? Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, gagawin din nila sa'yo. Totoong-totoo talagang salita ng Diyos eh. Gumawa ka ng mali sa kapwa mo, gagawan din ka nila ng mali. Pag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, gagawan ka din nila ng mabuti. Kaya diba, I pray and I rebuke na yung gossip walang lugar sa church. Kape naman tayo, mag-share lang tayo, magbabanding lang tayo kunwari.
Pero lumipas ang 2 hours, ang pinag-usapan lang, 2 hours of gossiping. Di ba? Yun ang pinaka-danger ng church. Kasi bakit po? Habang nagagasip ang church, si Satan nakangiti siya. Sobrang saya niya pag naririnig niya na mga Kristiyano ay nagagasip. At alam mo ba, marami mga churches ang nagsara ngayon dahil sa gossip. Siniraan si pastor. Di ba pag kung hindi ako nagkakamali, may isang church na pwedeng ipatanggal yung pastor, na ang mamumuno ay mga leaders. May mga church na gano'n na leaders ang pinaka-powerful sa church na yon. Pwede nilang tanggalin yung pastor, oy, palitan na natin si pastor, hindi na magaling magturo yan, hindi na nagano, palitan na natin. May mga ganun churches po. At napakapalad po natin dahil hindi tayo ganun. Kumbaga si Lord mismo ang nag-appoint ng pastor and we need to pray for them. Sabi niyan, never let the devil draw you into a trap of gossiping about your pastor. Tandaan nyo minsan, bakit ka nagkukos ng gossiping? Kasi bakit yung members minsan na-offend sa pastor. At hindi nila alam na ang mensahe ng pastor ay mensahe ng Diyos. Hindi nila mensahe yon. At ang pag sinasabi nila yon sa members, napakasakit nun para sa kanila. Kasi walang pastor ang gustong makita yung members niya na laging durog, laging nasasaktan. Ang gusto niya laging maging masaya yung members niya yun. Pero bakit kaya ang kailangan gawin ng pastor yon? Para may kakabuti ng isang Kristiyano, para lumago siya. Pag may nakita siyang pagkakamali, hindi para maging KJ si pastor. Alam mo, huwag ka na magsimba ngayon. Kasi ganyan ugali mo eh. Last Sunday, huwag kang papakita dito ha. Dahil hindi po ganun yung mga pastor po natin. Kundi sinasabi ito para maging better tayo, na maging better sa harap ng Panginoong Diyos. And have you ever heard a rose pastor? Narinig nyo na ba yung term na rose pastor? Na sa mga grupo doon ng mga Christians, parang ang nagiging iniihaw po nila yung pastor. Pinag-uusapan nila si pastor sa ganito. Oy friend, gather naman tayo dito, may pag-uusapan lang tayo. Etong mga bagay na to, sinasabi ko lang to. Kasi mismong siya, yung sumulat ng book na to, na-encounter niya mismo sa mga iba't ibang churches. Kasi missionary siya eh. Na after ng ganito, mag-gather sila. Tapos, alam mo ba si pastor, mali yung pagkasabi niya na ganito kanina. Alam mo si pastor, sabi niya ganito. Ganyan. Diba? Parang si pastor yung iniihaw nila ng iniihaw. Kumbaga pinag-uusapan na pinag-uusapan. Nawawala na yung pag-honor nila doon sa inilagay ng Diyos. At ang pinakamasakit pa doon ay akala mo yung pastor lang yung naapektuhan. Pero mismong ikaw ang naapektuhan na rin personally. Sabi diyan, if they gossip to you, they gossip about you. Kaya walang talagang mabuting maganda ang gossip. Kaya kinisip po natin kung ikaw man ay na-feel mo na ganito ka minsan, kumbaga, pag-pray natin sa Panginoon na talikuran po natin yung mga bagay na to. Sabi niyan, sa Proverbs 16, verse 28, an evil man sows strife, gossip separates the best of friends. Di ba, ang common na nagiging cause, bakit nasisira ang mag-best friend, is number 1, gossip. Chinismis, si ganito, alam mo ba si ganyan? Kaya mismong friendship nila ang nasisira din. Kaya sa gossip, walang mabuting may dudulot po sa atin. Kaya mismo tayo dapat ipag-pray po natin yung mga bagay na ito. And next po dyan, ano yung pwede natin ipag-pray kay pastor? Kasi, pastor, hindi ko talaga alam yung ipag-pray sa kanya. Ito, pwede po natin ipag-pray itong mga bagay po na ito. So, pag-pray natin si pastor about prayer for insight and revelation. Pag-pray natin na, Lord, i-reveal niyo po sa kanila yung mga thousands of messages from heaven. Lord, i-reveal niyo po sa kanila yung mga malalalim na bagay sa inyong mga salita. Sumunod po is prayer for help and preaching the word. Alam niyo po sa totoo lang, pag nandito kayo sa unahan, pag walang tao, patatayo ka dito, walang problema eh. Pero pag nandito ka sa lugar na to, akala nyo, okay lang kami pero yung loob-loob namin, parang, 1 oras pa, 2 hours pa, magsasalita. May ganun kaming feeling, pag ganun. Pero kaya lang, pag-pray po natin yung mga tumatayo po sa lugar na to. Ang sunod po is yung prayer for blessing. Pag-pray din po natin, na pagpalain sila ng Panginoong Diyos. Prayer for divine appointments. Na katagpuin sila parati ng Panginoong Diyos sa mga pananalangin po nila. Kumbaga katagpuin sila ng Diyos sa tuwing nag-devotion din sila. And sumunod po is prayer for every need to be met. And kung makakakwentuhan nyo lang po yung mga leaders po natin, kagaya rin po natin, may mga pangangailangan din po sila. Hindi po porket pastor ay milyonaryo. Totoo po ba, pastor? De joke lang. Papunta pa lang doon, papunta pa lang. Diba? Kaya tayo, hindi porket pastor, ay, si pastor mayaman yan. Yeah. Pero deep inside, di ba, meron din silang pangangailangan. Kung ikaw may pangangailangan, how much more sila din. Kaya pag-pray din po natin yan. And prayer for protection. Pag-pray po natin yung protection sa kanilang mga buhay, araw-araw silang gabayan. And prayer for supernatural wisdom and Holy Spirit guidance.
And lastly po niyan is prayer for gifts of the Spirit to flow freely. Alam niyo po ba, pag yung mga lahat ng yan, daily pinagpipray natin sa pastor po natin yan everyday. Kumbaga walang patid, pinagpipray mo sila, ang nakikinabang ikaw din personally. Kasi the more na maraming i-reveal ang Diyos sa pastor, marami din silang may tuturo, marireveal sa atin. At tayo rin mismo ang nag-benefits nun personally. The more na binibless sila, pinagpapala din po tayo. The more na matapang sila nangangaral, nababago din po yung mga buhay po natin. Ito sa number 3, and bless your pastor on special occasions. Ayan, so, ano po natin. And meron akong isang testimony about dito sa bagay na to. Habang binabasa ko yung kwento niya doon sa book na yun. Yung pastor nila, yung binisita niyang church doon sa lugar na yun, ano siya, missionary kasi siya doon sa pastor na yun. Yung pastor nila that time, meron siyang lumang sasakyan. As in, di ko alam kung anong model, no? Siguro, kung panahon pa ng kopong-kopong yon, medyo karag-karag na yon. At yung pastor nila that time doon, walang kakayahan bumili ng brand new car. At alam niyo yung ginawa ng members that time na sa church na yon? Ginawa nila for special occasion ng pastor, binilhan nila ng sasakyan yung pastor nila. At imagine, alam niyo ba kung nangyari sa mga church members sa loob lang ng isang taon? Halos lahat ng church members sila that time, nagkaroon sila ng sarili-sariling sasakyan. Yung mga businesses nila, nag-successful, yung mga trabaho, get promoted, sa lahat ng yun. Sa loob lang ng isang taon yun, ha? At ilang members meron nun? Hundreds. Lahat yun, nagkaroon sila ng sarili-sariling sasakyan. Pinagpala sila ng Panginoong Diyos. At alam niyo, nakita ko doon, yung ginawa nila sa pastor nila that time, nung araw na yun, ay ginawa nila mismo sa Diyos. Si Lord, wala siyang pakialam sa mga offering natin na, oh Lord, bibigyan kita ng 1,000,000 ngayon. Wala siyang pakialam dyan. Meron siyang pakialam dun sa puso mo na maging giver ka. Ang kalooban sa atin ng Diyos, i-bless tayo financially, materially, pero bakit hindi inaalaw ng Diyos? Kasi baka yung puso natin mismo, ang kailangan ipacheck sa harap ng Panginoong Diyos. Aminin natin personally na minsan may pagka-greedy ang tao. Gusto niya, kanya lang ang lahat. Akin lang to. Pero ang kalooban po sa atin, mga kapatid ng Diyos, ay maging giver tayo. Pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos doon. Kaya imagine niyo po kung bawat isa sa atin nag-aspire tayo magkaroon ng bahay, na magkaroon ng ganito. Si Lord hindi siya KJ. Kung gusto niyo ni Lord ng mansion, bibigyan ka niya. Kung gusto mo ng lupa na kasing dami ni Bilyar, bibigyan ka niya. Di ba? Parang natawa yung iba nung sinabi ko yung kay Bilyar. Di ba? Parang sinasabi na iba, dami na ni Bilyar, di man lang kami binibigyan dito kahit isang lupa man lang. Di ba? Kahit taniman man lang, walang maibigay sa amin. Diba? Pero ang kalooban po sa atin ng Panginoong Diyos ay pagpalain tayo. Kaya naman, nung sa church na yon, nung time na yon, nagulat sila. At mismong yung missionary na yon, nag-seed faith din sila. At after nun, kahit yung missionary na yon, nung nagpastor din siya, binigyan din siya ng sariling sasakyan ng member niya din. So, yun yung ginawa ng mga na yun. Kaya, di ba, sa atin, kung di pa darating ang Panginoong Diyos, kung pagkapalain tayo ng Panginoong Diyos, mag-i-start po ang lahat ng yun sa mga sacrifices na gagawin po natin. And if you really love and appreciate to someone, you should express it by giving. Di ba? Yung mga pastor natin, marami na silang ibinigay sa atin for 11 years. Di ba? Ang question po dito, ano nang naibigay natin naman kila pastor for 11 years? Di ba? Parang, dito about sa mga material eh. Kahit mismong yung buhay lang natin, maging masunurin tayo, sumunod tayo sa mga sinasabi nila, parang okay na yun, na appreciation din sa kanila. Kaya ang tanong ko po kay pastor ay, Avanza or Expander? Wala pa ako doon. Parang, yun lang ang tanong ko kay pastor, Avanza or Expander? And sabi diyan, if you remember others on their special days, God can cause others to remember you on your special days. Naniniwala ba kayo na pag ino-honor mo yung isang tao on their special days, i-honor ka din nila personally? Alam niyo bakit ang tao, di sila na-receive nila yung mga ganong pagpapala? Kasi mismo, sa kanila, gusto nila, dapat sa akin muna gawin. Pero baguhin na po natin yun, dapat gawin muna natin. Nang sa ganun, gawin din nila sa atin kung ano yung gusto mong mangyari sa atin din. And sa number 4, get involved in the helps of ministry. So taas nga po ng kamay dito ang nasa ministry na po. So may mga ilan po ang nagtataas at meron pong ilang hindi pa po. Di ba, I pray po sa bawat isa, maging involved po tayo sa ministry. Hindi ito po mandatory. Kundi ipag-pray din po natin sa Panginoon, Lord, saan ba ako nararapat talaga? Ano yung pinapagawa mo sa akin personally? Nang sa ganun magawa ko po yun.
Sabi diyan, a great way to be a blessing to your church is to serve in the ministry of helps. If you really want to be a blessing, then be available for anything your pastor needs to make the church run smoothly. Imagine niyo po mabuti, kung may ministry dito, si pastor ang lahat gagawa. Tayo, uupo lang tayo. Magra-run ba yung church? Lalago ba yung church? Magka-prosper ba yung church? Ang sagot ko po ay, hindi. Kasi bakit po? Baka dun pa lang sa ikaunang taon ni pastor, ay sumuko na siya. Kaya kailangan niya po ng tulong. Kung magaling ka magturo sa kids, magturo ka sa kids. Kung magaling ka sa youth, kung yan talaga yung forte mo, gawin mo, yung best na yan. Kung magaling ka umawit, umawit ka sa Panginoong Diyos. Ipagamit natin mismo yung buhay po natin. Sabi diyan, back your pastor's vision. Diba? Alam niyo po, yung pastor, o ano man, nire-reveal sa kanila ng Diyos yung vision ng church. Ngayon, mangyayari lang yung vision na yon kung makiki-operate mismo ang body of Christ. Okay, pastor, yan ang vision na pinapagawa sa inyo si Lord. Susupport po kami. Pero pag ang body of Christ ay hindi sila susupport dun sa vision na yon, pwedeng yung vision na yon hindi mangyari. Mangyari lang yon kung susuportahan mismo ng body of Christ. Sabi yan, be open to help anywhere. Kumbaga, tanungin po natin personally yung mga sarili po natin. Helpful na ba ako sa church? Nakakatulong na ba ako sa church? Kung hindi pa, ipag-pray natin sa Panginoon na maging matulungin tayo. Isa mo na dyan, be part of the solution. Naniniwala ba kayo na ang church walang problema? Ba? Meron problema ang church. Kasi tayo mismo, problema na agad tayo eh. Tayo pa lang eh. Iintindi nila pastor, 50 na ulo, 50 na ugali, 50 na ganto, 50 na ganyan, at marami pang kaparaanan. Ang bawat mga pinagagawa natin, may mga problema tayong kakarapin. Kaya be part of the solution. Kaya lahat po ng problema sa mundo, may solusyon. Ngayon, kung hindi po natin kayang solusyonan, si Lord po ang mag-solusyon po sa bagay na yun. And problem solvers are usually the ones who end up getting promoted. Naniniwala ba kayo na yung mga problem solvers, sila daw yung madalas na po-promote? Ay, yung iba hindi naniniwala. Ibig sabihin, hindi kayo problem solvers. Ayaw nyo maging, ayoko niyang kuya kasi problema yan. Pwede bang huwag niyo na akong bigyan ng problema? Hindi pwedeng mangyari yan. Kasi everyday may problema. Pero everyday din, nagbibigay si Lord ng solusyon. Kaya nagiging matagumpay ang isang Kristiyano pag nasusolusyonan niya yung mga bagay na pinapagawa rin sa Kanya. And why is that? Because they're relieving stress on their pastor by solving a problem. God can promote you when you are part of the answer, not the problem. Kung tanungin po natin sa sarili natin, ano ba ako? Problem or answer? Yung iba parang, problem po. Parang hindi ako answer minsan. Minsan, pasaway po ako. Ganun. Pero kung ganon, ang maging goal po natin sa Christian, maging answer tayo sa lahat ng mga problema na yon. Ano pong sample ng problem sa church? Dumating na naman yung bills, 15K. Problems yun. Anong answer doon? Oy, hindi ako magiging answer, wala akong 15K. Kay pastor na yan, problem yan. Diba? Bawat isa po sa atin, may mga ganon. Anong kailangan natin gawin ng church? Doon tayo magpo-provide ng giving. May 15K, 15,138. Ako na doon sa 38. Diba? May mga ganon po, diba? At least tumulong. Yung answer na yon, diba? Kaya diba sa atin po, maraming problema ang church. Ngayon, walang gustong pumunta sa mga problema na yon. Kaya ang goal po natin sa Christian, maging answer tayo sa mga problem na yon. At itest nyo. Diba? Subukan nyo ang Panginoong Diyos kung paano kayo pagpapalain ng Panginoong Diyos. And sumunod po, sabi yan, hold up your pastor's arms. And sabi yan, your pastor can't do everything himself. Hindi niya kayang gawin ng lahat. Lagi niyo pong isipin niya na pag pastor, kailangan all around. Yes, all around sila. Pero limitado lang din po yung kakayahan nila. Kagaya rin po natin sila. And when helps ministers hold up his arms by doing the work of the ministry in the church, the whole congregation can win battles and many souls to the Lord. Naalala nyo nakikipagdigma sila Moses? Sino katulong niya doon? Para i-lift up yung kamay ni Moses. Sino ba? Sino ba ninay? Si Hur tsaka si? Sino ba? Si Aaron. O, tama. Sa mga nagka-Sunday school po dyan. Kaya habang tinataas ni Moses yung kamay niya that time, nananalo yung mga Israelites that time. Pero habang bumababa yung kamay ni Moses, natatalo yung mga Israelites. Alam niyo ba, yung picture na yon is a picture of church.
habang tinutulungan natin si pastor sa lahat ng mga problema, nagiging matagumpay tayo sa lahat ng battles. Habang pinutulungan natin sila sa prayer, sa ministry, at kung ano pa man, nagiging matagumpay ang church. Kaya di ba, ang tanong po sa atin sa bawat isa, nagiging katuwang po ba tayo sa mga bagay po na yan? Kaya ang malaga po ay maging katuwang po nila tayo sa mga pinapagawa nga po natin. And so number 5, follow through with commitments. And there are a lot of amatics out there. There are people who keep cruising around them, church to church, never settling down anywhere long enough to receive all God has for them. Alam mo ba na maraming mga Kristiyano nowadays, parang cruise or matics or amatics na tinatawag. Sa mga seaman, ang ginagawa nila, di ba, pupunta sila sa isang lugar, bibili sa ganito, lilipat na naman sila sa ganyan, pupunta ganyan, o mag-stay, pupunta, mag-stay, pupunta. Yun ang mga seaman, ang trabaho talaga nila. Ang mga Kristiyano, may mga ganun daw. Punta sila sa church na ganito, pupunta ulit sa ibang church, pupunta ulit sa ganito. Kaya yung growth, wala. Imagine nyo po mabuti, yung isang halaman. Tinanim ko ngayon, bukas ililipat ko ulit. Tapos sa next Sunday, ililipat ko ulit. Lalago, hindi. Hindi din. Kaya tayo po, kung saan tayo nilagay ng Diyos na church, mag-stay po tayo doon. Kasi bakit po? Doon tayo lalago, personally. Ayoko na sa church na yan kasi ang pangit ng mga members. Ayoko na po sa church na yan kasi yung katabi ko, laitera. Ayoko na sa church na yan kasi pinapansin yung bangs ko. Ayoko na po sa church na yan kasi pinapansin pala dyan yung mga kulay. Lilipat na lang ako sa church kung saan. Maniwala ka sa akin, paglipat mo rin sa kabilang church, sasabihin din nila sa iyo yan. Diba? Ano pong dapat natin gawin? Kumbaga, kung meron tayong, nilagay man tayo saan ng Diyos, mag-commit tayo doon, personally. Mahirap kasi yung word na commitment. Madaling sabihin, pero mahirap gawin yung commitment na yun. Sabi niyan, and following through with commitments is a vital part of being a blessing to your church. Bago tayo mag-commit sa isang bagay, pag-pray muna natin yung bagay na yun. Kasi baka, pastor, ngayon po, kinukommit ko po yung sarili ko sa music team. Kung magkaroon tayong commitment sa bagay na yan, hanggang makita mo si Lord, dapat nandyan ka. Hindi yung, pastor, ayoko na po tumugtog kasi yung drummer, sinasapawan ako lagi. Parang mas pogi sa akin yung drummer, pastor. Lilipat na lang po ako sa ano na yun. Diba? Hindi po tayo magano, kundi ano man po yung ministry na gusto po nating pasukin, magkaroon tayo ng commitment sa bagay na yun. At tandaan po natin na may reward sa mga pinapagawa po natin sa Panginoon. Kaya sabi diyan, make sure it will be fit before you commit. Kumbaga, kung ako, naisip ko, pastor, matagal, 7 years na po ako, pastor, pero hindi niyo pa ako nilalagay sa song lead. Kailan ba yun, pastor? Kasi alam ko hindi ako para doon. Hindi ako fit para doon sa bagay na yon. Pero kaya sa atin, merong specific si Lord na pinapagawa eh. Kaya kung saan ka man nilagay ng Diyos, maging committed ka sa bagay na yan. At someday, re-rewardan ka ng Panginoong Diyos. And many people commit to serving in an area before really praying and thinking through it. Marami kasi mga tao, commit lang ng commit, pero hindi naman nila pinag-pray yung bagay na yun. Doon ako sa flag kasi nandun yung crush ko eh. Magaling siya umampas ng flag na yun eh. Kailangan magaya ko din. Doon ako sa tambourine kasi magaling sila mag-horsing. Horsing. Nabasa ko lang yun sa kanila. Hindi ko alam yung step nun. Kaya di ba sa atin po, before tayo magsabi ng commitment sa ganito, ipag-pray muna natin na, Lord, talaga bang pang Sunday school teacher ako? Lord, pang preacher ba? Lord, pang music ba talaga ako? Lord, pang song lead ba talaga ako? Kung saan mo ba ako, Lord, talungan mo po ako na maging committed sa bagay pa na. Hindi yung after ng ilang week, pastor, ayoko na po dyan, maghanap na lang po kayo ng papalit sa akin. Kasi sa pastor, masakit din yun personally. Masakit din yun para sa kanya. And sometimes, we have to keep our commitment even through it may hurt. Na minsan dun sa commitment na kinumit natin sa Panginoong Diyos, darating talaga tayo sa punto na may hurting. Hindi mo pwedeng maiwasan yung bagay na yan. Pwedeng sa Sunday school na yung estudyante mo, ginaganto ka, sa tinuturuan mo ng ganito, ginagawan ka ng mali, o ano pa man. Meron talaga. Kahit mismong sa leader, kahit ikaw leader ka din, may mga members na makulit, may pasaway, merong aalis, may mga ganito. Darating sa punto na mismong sa lahat ng ginagawa mo kinumit, masasaktan ka din. Pero ang maganda doon po, di ba? The more na nagpapatuloy tayo, the more na lumalago din tayo personally. Kaya di ba, kung ano man po yung kinukomit natin sa Panginoong Diyos, pag-pray po natin yun. And sabi niya sa Proverbs chapter 12 verse 24, and the hand of the diligent shall bear rule, but the slothful shall be under tribute. Kaya di ba sa atin po, talagang i-goal po natin na Lord, na yung word na commitment, hindi ko lang basta masabi lang, kundi magawa ko yun personally. Lord, kung nilagay mo ako sa lugar na to, na kahit walang nakakita sa akin, gagawin ko pa rin to. Kasi talagang kinimit ko sa ito personally. Alam niyo bakit maraming mga tao gusto lagi sa harap? Kasi gusto nila laging mapansin.
doon sa likod, maraming ayaw mag-commit doon. Kasi hindi sila mapapansin. Pero madalas po, di ba, kung sino may nasa harap o ano pa man, kung committed po tayo sa bagay na yan, gawin po natin yan hanggang makita si Lord. And so number 6, submit with style and always smile. Di ba? Kung sino po dito, pag may nawantuan kayo, di ba? Yung word na submission, napakahirap niyan personally. Di ba? Kung sa totoo lang, kung sabihin na natin, yung submission, sobrang hirap niyan. Mag-submit ka sa ganito, hindi ka nga magaling magturo, magsasubmit ako sa'yo. Lo, nakita kita na ganito, tapos i-apply ko, lo, totoo ba yung sinasabi mo? Di ba? Mahirap yung word na submission. Pero walang mahirap kung tutulungan tayo ng Panginoong Diyos. Maraming mga tao naman ang nagsasubmit, pero nawawala yung smile. Ano pong gusto kong iparating? Na maraming mga tao nagsasubmit, pero labag sa loob nila yung bagay na yun. Parang, sige na nga, mag-prayer meeting ako sa Wednesday kasi sabi ni leader. Sige na nga, mag-attend akong discipleship. Sige, mag-Jesus Quest ako, sabi ni Ate Mer. Jesus Quest sa Monday, 6 p.m. Nandun ako niyan. Sige. Dahil maraming mga ganun, parang, uy, alam mo ba, attend ka naman ng prayer meeting? Oo, attend ako ng prayer meeting. Kasi kailangan nyo eh. Dahil yung mga ganun. Pero hindi ganun po ang kalooban sa atin ng Panginoong Diyos eh. The more na nagsasubmit tayo sa Kanya, tayo nagiging masaya personal. Walang tao, o walang Kristiyano ang nagsasubmit sa Diyos, nagiging miserable ang buhay niya. The more na hindi tayo nagsasubmit sa kalooban ng Panginoong Diyos, the more na tayo rin po yung nahirapan. Sabi niyan, true submission will do it their way in love. Doon talaga magkakos. Pag yung submission natin walang love, hindi submission yun. Ang gawa doon ay mandatory or utos na pinagawa po sa atin. When speaking of submission, it's important that you know that it's never right to submit to something contrary to the Word of God. Before we submit sa mga bagay na yun, kailangan i-align mismo na natin sa Word of God itong bagay na to. Uy, sabi ni Pastor, ganito, gawin natin to. Pero kung yan ay hindi align sa Word, wag mong gawin. Ngayon, kung isang Kristiyano hindi siya maalam sa Word, mahirap din mag-submit sa Kanya. Kasi mismo kay Lord, hindi ka na nagsasubmit, paano pa sa tao? Kung kay Lord pa lang, hindi tayo nagsasubmit, hindi ka na rin makapag-submit sa kapwa po natin. Kaya sabi yan, the rewards of submitting when it's hard. Alam niyo po ba na ang pagsasubmit na napakahirap ay may reward? Naniniwala po kayo doon? Ay, walang naniniwala. Amen. Parang ayaw na mag-submit kasi, diba? Ang gusto ng tao kasi reward lang lahat eh. Pero ayaw nila ng submit. Pero, aminin natin, di ba? Bago tayo i-reward ng Panginoong Diyos, kailangan may submission na kailangan mangyari sa mga buhay po natin. Sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 18, Servants, be submissive to your masters and with all fear, meaning reverence, not only to the good and gentle, but also to the harsh. Na word, isipin niyo mabuti, baka next slide po dyan. Yung word na harsh. Imagine niyo po, kumbaga, kayo yung servant, tas leader niyo, masungit, terror, magsasabit kayo? Parang sasabihan kayo ng mga, ikaw wala ka talagang kwenta, magsasubmit kayo sa tao na yon? Obviously, hindi. Yung gagawin nyo na yun. Pero ano sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos? Kaya sabi po dyan, if you look up the word harsh in the Greek, ang big sabihin niya daw is unreasonable tyrant. Pag sinabing tyrant is malupit. Yun yung master. Kumaga na yun. Pero lang yung mga buting sabihin, have you ever felt like you were working or serving under someone who was acting like an unreasonable tyrant? Kunwari, may boss kayo, terror. May teacher kayo, terror. Magsasubmit kayo, hindi. Kahit yung teacher nyo terror, pag hindi kayo nagsubmit, bagsak ka. Kahit yung boss mo tyrant, hindi ka magsasubmit sa bagay na yun, babagsak ka din. Kaya lagi nyo paisipin, kung gawan man kayo ng masama, huwag nyo gawan ng masama. Kasi pag ginawan nyo ng masama, gagawan din kayo ng masama. Yun ang sinasabi ng Bible eh. Kung anong gusto mong gawin nila sa'yo, gawin mo. Yun din nilang po ang gagawin nila. Kaya di ba may next slide po dyan, si Hannah, nung nagkipray siya na magkanak, ano sinabi sa kanya ni Eli that time? Para daw siyang lasing. Kasi habang bumubuka yung bibig, na malayo. Kumbaga, kung isipin niyang mabuti, sa isang babae, sasabihan siya na gano'n, alam mo, parang kang lasing. Mag-pray ka dyan. Anong maramdaman ni Hannah? Masakit yon para sa kanya. Pero alam niyo yung respond ni Hannah dyan? Sabi dyan, she responded with humility. Na kahit gano'n yung sinabi sa kanya ni Eli that time, nag-submit pa rin sa kanya. Alam niyo ba, after ng years na yon, nagkaroon ng anak si Hannah at dumating si Samuel that time. Maraming mga bagay sa buhay po natin na ginagawan tayo ng harsh. Pero anong susuklin natin? Harsh din ba?
kailangan humility. Ngayon isipin mo, ang hirap naman po nun. Gagawan ka ng masakit, gagawan mo ng mabuti. Pero sa totoo lang, si Hannah, kagaya rin po natin na tao lang. Kaya minsan, bakit ang isang Kristiyano hindi siya lumalago? Kasi pag ginawan siya ng harsh, kailangan harsh din ang mapagawa ko sa kanya. Hindi humility. Kumbaga sinasabi ng mundo na kailangan makaganti ako sa kanuman yung ginawa niya sa akin. Pero ang sinasabi ng Bible, kung makaka-encounter man tayo ng mga ganon, ng mga harsh na servant o leaders man po, di ba? Ang gawin po natin ay hindi rin po harsh, kundi humility. And sa number 7 is recognize the trap of familiarity. Ito medyo naano ako dito sa familiarity. Nung bago-bago akong Kristiyano, mga ilang months ko pa lang sa Christian, may nawantuan ako ni Pastor noon that time. So dahil nga medyo konting na kami lagi nag-uusap, nalilimutan ko na yung word na respect. Parang like ko isip na pa nag-uusap kami, uy, kumain ka na ba? Saan tayo ngayon? Mag-one-to-one. Yung parang ganun yung normal ko, parang inisip mabuti. Parang nalilimutan ko na hindi pastor yung kausap ko. Kumbaga nawawala yung reverence o yung paggalang ko dun sa tao na yun. At yun ang danger ng familiarity. Minsan kay ate ganito na parang, ano ba yan ate? Ang tagal-tagal mo naman dyan. Tawag ka na ni pastor. Nalilimutan na natin na, teka, mas matanda pa pala sa akin to, but hindi na ako nag-respect. Diba? Kaya diba sa mga youth po natin dito, kung ate, ate. Kung kuya, kuya. Hindi pag kuya, ay kaedad ko yan. Kailangan, pag ganito, kung nitrato ko sa kanya, kailangan sisigawan ko din. Kaya hindi po ganon. Kumbaga hindi parang mas bossy tayo dun sa tao na yun, parang si mabuti, ikaw, laki ka na lang ganyan. Kumbaga, maggalangan po tayo sa bawat isa. Ako po ay biktima rin po ng ganon at binago din po ng Diyos. Kaya tayo po ay babaguhin din po ni Lord. Kaya di ba sa atin po, ang pinaka-reason bakit hindi tayo binibless ng Panginoong Diyos is yung word na over familiarity. Nawawala na yung paggalang natin sa isa't isa. Kung kayo man po, kaya nga di ba may po at opo, may ate, may kuya. Kumbaga, igalang po natin kung nakakatanda at mas na kababata po sa atin. And many times when serving pastors or ministry leaders, we become too familiar and let our guard down, respecting their position of authority. Alam niyo po bakit kailangan sabihin sa atin ng Panginoong Diyos to? Na dapat tanggalin natin yung over familiarity. Kasi hindi natin marireceive yung blessing ng Diyos. Hindi natin ma-receive yung anointing. Hindi natin ma-receive yung pagpapala sa lahat po ng yun. Kasi masyado tayong over familiarity. Bakit hindi tayo napupuspos? Kasi baka di na tayo naniniwala na inapoint sila ng Diyos para itinalaga sa lugar na to. Bakit di natin naranasan itong mga pagpapala na to kasi hindi na tayo naniniwala. Bakit kinakailangan magpadala pa ng Diyos na mga foreigner, na mga missionary sa lugar na to? Dahil mga simula, alam mo, nung kay Robert Clancy, grabe yung anointing. Kahit din gawin ng Diyos yun sa pastor na nilagay dito. Kung meron lang tayong reverence sa harap ng Panginoong Diyos. Kasi bakit pag nakita natin sa ganito, ay grabe yung tao na yan. Pero pag binalik natin yung respect natin sa pastor natin, o sa ano pa man po, sa mga leaders po natin sa church, doon natin maintindihan, tayo rin mismo yung mag-benefits sa lahat po ng yun. Marireceive natin yung di pa natin nare-receive sa buhay po natin. And once the Lord allows us the place of becoming close to a minister, we may begin to see her or flaws, faults, and shortcomings. We will begin to see that they are human just like us. Aminin natin, di ba? Minsan napapaklose tayo sa mga pastors, sa leaders po natin. Pero wag pa rin po natin kalilimutan na nilagay sila ng Diyos. Inanoint pa rin sila ng Diyos to be a pastor sa lugar po na to. And sabi dyan, ministers are not perfect. May makikita tayo minsan ng mga flaws, pero hindi nangangulaga doon para i-chismis natin yung flaws ng mga leaders po natin sa church. Alam mo, si pastor, mali yung pananamit niya kanina. Hindi terno. Yung sapatos niya, hindi tugma sa ano niya. So, hindi tayo mga ganon. Tapos, ganito pa si pastor minsan, ganyan. Ingatan po natin yung mga bagay na. Kasi, yun po ang nag-cause. Kaya naalala niyo po yung kwento po ni Saul at ni David that time. Sabi diyan, and honor the anointing. One reason we are to respect our pastor is because of God's anointing of his life. Naalala niyo po si David, nung si Saul po ay meron siya, inalian siya ng masamang espiritu. Ang gustong gawin ni Saul ay patayin na sino po? Si David. Pero ang respond ni David, pinatay niya ba? Kahit may mga instances, inilagay na talaga na pwede niya nang patayin si Saul, pero hindi niya po pinatay that time. Kasi bakit? Inisip niya pa rin na itong hari na to ay inanoint ng Panginoong Diyos. Kaya naman si David, naging hari din sila that time. Kaya lagi niyo pong isipin na yung mga leaders po natin, inanoint po sila ng Panginoong Diyos. And we need to respect them.
Kumbaga, ibalik natin yung paggalang sa kanila. Nang sa ganon, maibalik yung glory din ng Diyos sa lugar na to. Kasi pag wala ng paggalang na magaganap, wala na ring glory na maranasan sa lugar na to. At yun ang danger. Ang makahirap nun. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos, yung over-familiarity, hindi siya basta binabasa, basta lang. Kundi kailangan alisin siya natin sa buhay po natin. And sa number 8, overcome offenses. Overcome offenses. Alam niyo ba sa church, ito yung pinaka-danger din, is yung offenses. Na-offend kay leader, na-offend kay pastor, kaya alis na po ako sa church. Pero hindi nila alam, nung na-offend sila at nag-respond sila doon, nagpakahulog sila doon sa offenses na meron sila, lalong naging miserable yung buhay po nila. Sabi niya, we all know that there is no such thing as perfect church. Kagaya po sinasabi ko sa inyo, kung nandito kayo sa church na to at iniisip nyo na napaka-perfect ng church na to, ay nagkakamali po tayo. Kahit saan man po kayo dalhin, walang perfect na church. Kahit sabihin man po nila na sila lang yung maliligtas, hindi sila perfect. Kasi mismong nasa loob na yon ay hindi perfect. Kaya kung maghahanap ka po ng perfect na church, I'm sorry, pero wala po kayong makikita. Ang lugar po ng church ay puro makasalanan na unti-unting binabago ng Diyos. From glory to glory. Kaya diba, normal na makikita tayo sa mga kapatiran natin ng mga flaws, pero hindi dapat tayo para ika-offend yung bagay na yun. May makikita tayong mga mali sa kanila, ipag-pray natin na itama sila ng Panginoong Diyos. Kaya natin isipin, bago tayo kumorek, kailangan i-correct muna natin yung mga sarili po niyan. The best thing to do is look for the good things in your church. Sa halip na punuhin mo yung mali, bakit hindi mo punuhin yung tama? Sa halip na isipin mo ng lahat ng mga mabuti, ang daming mabuti sa church, pero bakit mas na-magnify natin yung mga mali? At yun ang trap ni Satan. Maging trap ka doon sa offense na yun. Ito kasi ginawa nila sa akin. Kaya lagi mo pong isipin, kung meron kang kagalit sa church, lagi mong isipin sa kanya, ano yung mabuting ginawa niya sa akin? Diba? Kasi imposible na puro masama lang ginawa niya sa'yo. Mas marami naman yung kabutihan ang ginawa niya sa atin. Pero ang mali ng mga Kristiyano, nag-focus sila sa mali. Nalilimutan nila na marami palang ginawa sa akin tong tao na to. Kaya pag inisip nila yon, nakakalma sila at tumingis agad sila ng tawad. Sabi niya, be part of helping, not complaining. Maging part tayo ng pagtulong, hindi pagrereklamo lang. Kasi ayoko na po tumulong kasi kung ano pinagsasabi sa akin ng tao na yan. Kaya di ba sa atin po, mas magintindi tayo sa mga tamang ginawa sa atin. Sabi po dyan is offense is a trap. In the Bible, the word offense comes from the New Testament Greek word skandalon. Ibig sabihin niya po skandalon. Ibig sabihin from the English or scandal. Tinatawag din. It comes from refers to the part of a trap to which a bait is attached. Kaya lagi niya pating isipin na pag nandyan tayo sa word ng offense o natrap tayo sa bagay na yan, kailangan ipag-pray natin sa Panginoon na, Lord, ayoko ma-stuck sa bagay na ganito. Pag yung offense, maglilid yan saan? Unforgiveness. Pag may unforgiveness ka, may bitterness. At magbubunga na magbubunga yon ang lahat. Lagi niyo pong isipin na ang masamang puno ay hindi magbubunga ng mabuting bunga. Ang masamang puno, magbubunga din siya ng masamang bunga. Kaya para tayong puno, mamimili ka lang mabuti o masama. Kung gusto mo magkaroon ng mabuting bunga, huwag tayo maging trap sa offense na yan. Maraming ginawa sa atin ng kapatid, pamilya mismo, pero hindi tayo basta magpapakatrap lang sa bagay na yon. Kundi pag-pray natin sa Panginoon, Lord, ayoko pong mag-stuck sa bagay na to. Gusto ko pong lumago, personally. At yan ang problema ng church ngayon. Maraming umaalis because of offense sa mga ginawa sa kanilang pagkakamali. Si Jesus mismo, nakaranas niyan. Pero never nag-respond si Jesus, kayo mga Pariseyo kayo, mga walang ya kayo, sinampal niyo ako, dinuraan niyo ako, abangan niyo ang pagiganti ko. Kundi makikita mo pa rin doon sa ginawa ni Jesus is full of love sa bagay na yun. Kasi bakit po? Pinakita niya mismo dito sa church. Kung walang pag-ibig ang Diyos, walang crucifixion na magaganap. Kaya makikita niyo pa lang doon, kahit anong ginawa nila kay Jesus na offense, pinalitan niya lahat ng yon ng love. So, magitan ng pag-ibigay niya ng buhay doon sa bawat isa po sa atin. And sabi diyan, if you allow yourself to focus on offense that you have suffered, it become a trap that distracts you from doing what God wants you to do. Yung nagiging distraction po sa atin, yung offense na yon. Hindi tayo makakilos sa pinapagawa sa atin ng Panginoong Diyos kasi we are bounded doon sa trap na yon, yung offense na yon. Kaya kung ikaw ay nandyan sa offense na yan, huwag kayong manatili sa bagay na yun. Huwag nyo hayaan na yung offense magkaroon na ng ugat sa buhay po natin. Di ba yung puno na sobrang lalim na ng ugat, mahirap nang tanggalin?
Kaya ba na meron sa sabi na hanggang sa mamatay ako, hindi kita patatawarin. Di ba? Parang hanggang hindi ako nakakaganti sa'yo, kailangan mangyari din sa atin. Pero hindi nila alam, mismong siya din yung naapektuhan nun. And sabi niya sa Mark chapter 11 verse 25, and whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him and let it drop. Leave it and let it go. Yung sasabi po dyan na kung kayo, isa rin po sa bakit ayaw ng Diyos na nasa offense tayo, kasi yung prayers mo hindi sasagutin ng Diyos. Bakit po? Kasi meron kang unforgiveness. May galit ka sa bagay na to. Kaya nang sasabi ng Diyos, bago ka lumapit sa akin at meron kang kagalit, makipag-ayos ka muna sa Kanya. Saka ko diringgin ang iyong panalangin. Kaya diba, yung mga nasa offense o bitterness, hindi sila pinagpapala ng Diyos. Nagiging miserable lalo ang buhay nila. Akala nila masaya sila, pero hindi. Sa harap ng Panginoong Diyos, nagiging malungkot lang din ang buhay nila. And sabi po dyan, is called for a reason, not just a season. Naniniwala ka ba na tinawag ka for a reason? Or for a season lang? Alam niyo, Pastor, magsisimba lang ako ngayon, pero December, wala na po ako dito. Ang tawag, hindi tayo mga seasonal Christian. Kundi tinawag tayo ng Diyos na merong purpose. Diba? Meron tayong reason bakit tayo nandito. Na, ang reason, baka ikaw yung magliligtas sa bayanan, sa kupang, sa housing, sa ano pa man. Baka yun yung reason mo. Baka ang reason mo na mag-share pala sa ganito, sa mga katrabaho mo, panalunan sila. Yun pala ang purpose mo. Kung, bawat isa po sa atin, merong reason bakit tinawag tayo ng Panginoon. God has called you to your church for a reason. Your church needs you. Sabi mo sa katabi mo, kailangan ka ng church. And you need, ang sabi, diba? Kaya kailangan tayo sa bawat isa po. You don't want to miss out on the blessings God has done for you by giving offended and leaving. Kaya lagi po natin isipin na huwag kang papayag na dahil lang sa offense, na-miss out mo yung blessing ng Diyos. Dahil lang sa offense na to, nakalimutan mo na yung pagpapala na para pala sa iyo na binibigay sa Kanya ng Panginoon Diyos. And sa number 9, and speak faith-filled words over your church. Pag nagsasalita po tayo sa church, anong lumalabas? Curse or blessing? Curse or blessing? Na maganda po masabi po natin is puro blessing. Kaya doon pa lang sa number 1, di ba, yung gossiping, doon pa lang, makikita nyo pa lang kung ano sinasabi ng mga members Curse or blessing. Kaya di ba, lagi pa natin isipin at huwag natin kalilimutan na ang ginawa pa rin ang mundo sa magitan na ng words. Kaya powerful pa yung words natin. Kaya di ba, pag sinabihan mo yan ng hindi maganda yung katabi mo, masasaktan yan personally. Pag sinabihan mo siya na maganda, magiging maayos din po yung buhay niya. Sabi diyan, there is power in the words we speak. Ano man po yung sinasabi po natin, nangyayari po yun. Kung sinasabi mo lang na mahirap ka lagi, maghihirap ka talaga. Kung sinasabi mo na sasagana ka, sasagana ka. Kung sinasabi mo na magtatagumpay ka, magtatagumpay ka. Kaya ano man po yung sabihin po natin, nangyayari yun. Kasi yung words po natin ay powerful. Kaya wag po natin kailimutan yan. Kaya gamitin po natin yung words natin to be a blessing sa bawat isa. Hindi para maging curse tayo sa katabi po natin. As a matter of fact, words are so powerful that God created the world by them. Alam natin yan, sa Genesis pa lang, na nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Magkaroon ng mga ganyan, magkaroon ng mga ganto, magkaroon ng mga hayop, magkaroon ng mga tao sa pamamagitan ng words ni Jesus. Kayo mga church people, anong sinasabi po natin? Kumbaga, meron ba tayong faith? Pag nakikipag-usap ka ba sa tao, tumataas yung faith niya? O bumababa lang yung faith niya? Nawa po, habang nakikipag-usap tayo sa kanila, tumataas din po yung faith nila. Pagkausap nila tayo personally, lumalago sila, nagiging matapang sila, hindi yung nadadown sila. Kaya piliin po natin yung mga sasabihin po natin. Sa Hebrews chapter 11 verse 3, through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Kaya lagi po natin isipin na nalikha po ang lahat ng bagay na nakikita mo ngayon dahil lang po sa words ng Diyos. If you really want to be a blessing, you should speak God's word over your church on a daily basis. Kung gusto po natin maging blessing sa church, kailangan ang pagsasabi po natin o pagsasalita, kailangan spirit-filled. Hindi lagi puro chismis, puro problema, puro po ganto, o ano pa man. Kundi ang tinuturo po sa atin ng Panginoong Diyos, kung gusto mo maging blessing sa church, kung nasaan ka man ngayon, kailangan speak ng faith, spirit-filled. Kumbaga talagang nakakalugod sa Panginoong Diyos. Kaya kailangan, kaya nga diba sabi ng Proverbs, bago ka magsalita, isipin mo muna
kung ano yung sasabihin mo. Kasi bakit po? Tayo bilang isang makasalanan, nasasabi natin yung mga bagay na akala natin tama yun. Pero hindi naman pala. Kaya bago tayo magsalita, pag-isipan muna natin yung bagay po na yun. And sige, and sabi diyan sa Proverbs, mayroong mga verses dyan, and basahin nyo na lang po sa bahay nyo din mamaya. And punta na po tayo sa number 10. Sabi diyan, invite people to church. And nakakatuwa po ngayon, di ba, kasi meron tayong mga bagong kapatiran sa Panginoong Diyos na in-invite po, di ba? Pero pagpatuloy lang po natin na ipagpatuloy yung mga gawain po na yun. Kasi alam niyo po ba na pag-i-invite ng tao ay nagli-lead sa salvation? Nagli-lead yun. Hindi ka man magaling mag-share, hindi ka magaling magturo sa Kanya, nahihiya ka man sa Kanya na i-share si Jesus, ang simpleng instruction sa ng Panginoong Diyos ay dalhin mo siya sa church. Pagkatiwala mo siya kay Lord through the life of our pastors, na tanggapin niya ang Diyos bilang tagapagligtas niya. Napakalaking tulong na yun sa church. Diba? May mga tao talagang, ako naniniwala ako, may mga gifted sa ganun. Napakagaling nila mag-invite. At marami mga gifted na ganun ang nasasayang lang. Kaya isipin niyo mabuti, pagdating natin sa langit, magpapasalamat sila sa iyo, uy, salamat kasi dinala mo ako sa buhay na walang hanggan. Hindi man ikaw yung nagturo sa Kanya, pero ikaw yung naging reason na makilala siya sa Panginoong Diyos. Hindi man ikaw yung tumulong sa Kanya lumago, pero ikaw yung naging reason na yun para makilala siya sa Panginoong Diyos. Sabi po dyan, maybe you have never won someone to the Lord, but if you bring someone to church and he answers the altar call, you won him. Kung nag-respond siya sa panawagan na yon, doon nagtagumpay ka. Kaya wag tayong mapagod sa pag-i-invite. Sa family natin, sa friends, or katrabaho man, classmates, wag natin silang sukuan sa pag-invite. Kasi sa pag-invite, ito yung nag-leads ng salvation sa buhay nila. Kung ayaw mo mag-share, sa pamagitan na yon, pwede mo na may share. Uy, sama ka sa akin sa church. Sabi niyan, merong isang dyan, pwede rin natin gawin, is if you can just get them in the service, your pastor can do rest by leading them to the Lord. Kaya diba sasabi ni pastor, magtulungan tayo. Kayo mag-invite, ako magtuturo. Kumbaga, kung ako yung mag-invite, kayo magtuturo. Ano pa man. Ganun po yung gawin po natin. Alam niyo ba ang powerful ng invitation? Ang pinakasolusyon, ito, napaka-effective na dapat natin gawin. Yayain mo siyang kumain. Kasi walang tao ang ayaw kumain. Di ba? Sino dito ayaw kumain? Lahat tayo, friends, sama ka sa akin sa libre kita sangyup. Pero, ang reason mo pala ay iligtas siya. Hindi talaga yung reason. Yes, masakit kasi gagastos ka, pero magiging masaya ka naman kasi makakilala siya kay Lord. Minsan kasi ayaw natin ng ganun kasi, gastos yan. Pwede bang invite lang, walang kain? Yeah? Pero nilimutan natin sa pamagitan na maraming naligtas dahil sa pagganon. Nung binabasa ko yung book na to, ang ginawa lang ng minister na to, kumakain siya, tapos nilapitan siya ng crew, sabi niya, "Ma'am, ano pa po yung kailangan nyo?" Sabi niya, sige, gusto mo bang kumain? Mga ganon. Hindi, ma'am, naiiyak po ako. Di, buka dito. Pinakain niya doon. Kaya alam mo nangyari doon sa crew na yon, na binigyan niya yung pagkain, nag-minister na rin siya doon sa crew na yon. Kaya nung kinasandihan, sumama yung crew doon sa church. Sabagay na. Dahil lang saan yun sa pagkain pa lang. Ako, napanalunan ako dahil sa pagkain lang din. Totoo yun. Di ba? Nung birthday ko mismo, kumbaga niloloko-loko lang ako that time na, uy, sama ka naman sa amin Sunday, may pagkain dun So ako naman na uto-uto, pumunta ako dun, pero di ko alam na yun yung kaparaanan ng Diyos na makilala ako sa Kanya. Kaya isipin mabuti, powerful talaga yon. Kasi ako mismo, bunga nun, yung bagay na yun. Kaya di ba, may classmate kayo na hirap, may office mate kayo, yayain nyo sa mga ganun. Paano po yan? Wala akong pang gastos dyan Mahal, medyo high-end kasi yung gusto nung katrabaho ko na yun. Gusto lagi mga classy-classy. Paano ko siya mayayain sa mga bagay na yun? Si Lord, marami siyang kaparaanan. Kaya invite mo siya sa bagay na yun. Friend, kapi tayo. Pero ang purpose mo pala, isama ka sa akin Sunday. Sige, sagot ko na. Kaya minsan kasi bakit hindi sumasama sa mga kainan? Kasi bakit sinasabi, sama ka sa akin. Pero, sagot mo ko Kaya sa parang palang sa mga bagay na yun, marami tayong Imagine yung mabuti, lahat tayo mag-i-invite ng ganon. Next Sunday, ilan ang pwede nating ma-accomplish dahil lang sa bagay na yun. Bawat isa sa atin, may invite tayo sa mga ganong taktika. Uy, may lunch ka na? Hati tayo. Kilala mo na ba si Lord? Hindi mo pwedeng sabihin doon na para lang ipamukha sa Kanya na makasalanan siya. Alam natin na makasalanan siya personally. Tayo rin mismo. Pero yun ang kaparaanan natin para makilala siya. Kaya di ba kung di mo alam, yun ang una kong tip sa inyo. Pwede niyong gawin yun para magkaroon tayo ng invitation. Sabi diyan, be generous. Sabi diyan, when dealing with people
who don't know the Lord, sometimes you have to win them over first by blessing them or doing something that will make their heart receptive. Kung gusto natin gawin yun. Ayun, kaya nasasabi ko dyan, ayun, yung kwento niya dyan about sa isang tao na yun, in-invite niya lang para sa lunch or dinner or ano pa man. Effective talaga siya personally. Kasi mismo ako, ang naging bunga din ng bagay na yan. Kaya imagine yung mabuti, marami tayong pwedeng ma-accomplish, maraming kaparaanan sa pag-invite lang. Kung nahirapan ka mag-invite, gawin mo to na bagay na yan. Kaya imagine yung mabuti, pagdating nyo sa langit, salamat ha kasi in-invite mo ako mag-lunch. Pero yun pala yung kaparaan mo para makilala ko si Lord. Kaya naman kasama kita ngayon na kumakain dito. Diba imagine yung mabuti dun sa langit, pangkakain tayo dun ng walang hanggan. Pero dun sa lupa, yun yung ginawa mo kagad. At sobrang saya po nun. And sa number 11, and be a consistent giver. Sabi niya, if you take care of my family, I'll take care of yours. Yung minister na to, sa bawat mga churches na pinupuntahan niya, hindi niya pwedeng gawin, sabi niya, Lord, gusto ko po maging part po ng church na to. Gusto ko po maging part po ng growth ng church na to. Kaya nag-seed faith siya doon for $5. Yun lang ginagawa na kasi, siyempre, pag may $5 ka that time, mayaman ka na noon o mapera ka na that time. So, ginagawa niya na yun. Kaya naman, nung nagpastor din siya, o nung naglingkod na siya sa Panginoong Diyos, yung mga members niya, ang gumagawa naman nun sa kanya. Yung bagay na yun. Kaya yung minister na to, mas lalo siyang pinagpala ng Panginoong Diyos. Kaya di ba sa atin po, kung gusto natin maging part ng church po, di ba, hindi pwedeng walang giving na magaganap. Aminin natin, di ba, na ang gospel hindi siya mag-run kung wala talaga ng money. Kailangan po talaga natin yun. At yun ang pinagpipray po natin. Imagine niyo po mabuti, kung ang mga church people nag-respond sila sa bagay na to. Imagine natin yung result kung paano tayo ibubuhos ng Diyos yung pagpapala niya sa church. Na dahil lang nag-respond tayo sa giving na yun. Dahil lang nag-respond tayo sa pagbibigay sa Panginoon. Kaya di ba yung testimony kanina, dahil lang sa sakyan na yung binigay nila sa pastor nila, hindi natin, minsan parang inisip natin, hindi ko pa kaya yun eh. Pero sa magitan pala ng mga pagtatanim po natin, dun tayo lumalago. Ito ring minister na to, ang problema niya rin minsan kasi yung family niya rin, naiiwan niya din. Kasi pumunta siya sa ibang lugar. Marami siyang pamilyang naliligtas. Pero alam niyo ba naging testimony niya that time? Sabi niya doon, merong isang missionary din ang pumunta sa pamilya niya at yung pamilya niya ay tumanggap din sa Panginoon. At naglilingkod na sila sa Panginoon. Maraming isip mo ngayon sa paglilingkod mo, paano yung family ko po? Pagkatiwala mo sa Panginoon, pag-pray mo lang. At hayaan mong kumilos ang Diyos sa family mo mismo. Kung naisip mo, marami kang pamilya ang naliligtas, yung family mo napapabayaan mo. First ministry natin sila, malaga pa rin, i-reach out po natin sa kanila. Pero ngayon, hindi mo pa naranasan yung prayer na yun. Ipagkatiwala mo sa Panginoong Diyos. Kung sabi dyan, if you take care of my family, I'll take care of yours. Hindi pababayaan ng Diyos ang pamilya mo kung nagiging tapat po tayo sa Panginoon. Sabi dyan, a seed of nothing will produce a season of nothing in our lives. Lagi po nating isipin, kung ano man po yung itinanim natin, yun din po ang aanihin natin. Kung wala tayong itinanim, wala tayong aanihin. Kaya doon po, ganun ka-powerful yung giving. Sabi niya, in other words, if we want the continual flow of financial blessing and favor in our lives, we should practice planting every time we are able. Kung may kakayahan ka na magbigay, gawin po natin. Kung may kakayahan ka magtanim para sa kaharian ng Panginoong Diyos, gawin po natin. At makikita po natin doon, and may sinasabi po dyan sa sumunod po, na verse dyan. Paki-next nga po. Sige po, next po dyan. Sabi dyan, plant seeds for your future. Di ba? Ngayon pa lang, puro tanim ka pala ng tanim. Pero someday, anihin mo pala yung bagay na yon. Sabi dyan, when you give, you are sowing seeds of faith for your future. Marahil naisip mo ngayon yung pagtatanim mo parang walang nangyari. Pero unti-unti na palang umuusbong yon. At darating yung panahon na yon na ikaw mismo ang aani doon sa itinanim mo. Bagay na yun. Kaya tandaan po natin sa pagtatanim, walang sayang. Maraming nababago ang buhay at tayo mismo ang napagkapala din. And sabi niya sa Philippians 4:19 that He would supply all your needs. That's why it doesn't matter if your job lays you off. Kaya diba kahit mawalan ka ng trabaho minsan, o wag naman sana mangyari, hindi ka pa rin pababayaan ng Panginoong Diyos. Pwede ka mag-withdraw. Natawag natin. Sabi niyan sa our heavenly bank account. Kayo ba ay may heavenly bank account na? Magkano na kaya ang laman ng heavenly bank account natin? Siyempre, hindi natin alam, di ba? Pero malalaman natin yon kung every day or every Sunday, faithful tayo na nagbibigay sa Panginoong Diyos. Anong aanihin natin kung wala naman tayong tinanim? Anong withdrawin natin kung wala naman tayong dinedeposit
Di ba? Kaya di ba sa atin po, yun ang sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos. Meron tayong heavenly bank. Yes, provider si Lord. Pero ayaw ni Lord na maging bound tayo, na maging kuripot tayo sa bagay niya. Ang kalooban sa atin ng Diyos, mag-prosper tayo sa bagay po na yun. Kaya kung gusto po natin maging blessing sa church, kailangan giver din po tayo. Hindi man sa financial, pwedeng buhay natin, yung oras natin, sa pagpapagamit natin sa Panginoong Diyos. Sabi niyan, God wants so much to bless us so that we can be a blessing. Let's face it, the more we prosper, the more we can give. The more we give, the more our church prosper financially. Kaya lagi na isipin, the more na nagka-prosper tayo, dapat the more na nag-give din tayo. Di ba kayo nagtataka, minsan may mga church people na, ito, ganito lang naman yung ano niya, but parang mukha siyang mayaman. Itong tao na to, small lang naman yung ano niya, pero parang never ko siya nakita nagkulang. Diba? Kaya lagi mo isipin, the more na nag-give tayo, the more na nagpa-prosper tayo. Kaya ang kalooban alam niyo minsan, nalulungkot si Lord, bakit hindi natin matamasa itong bagay na to? Kasi mismong tayo rin ay hindi natin ginagawa yung gusto niyang mangyari sa buhay po natin. Kung gusto po natin pagpalain ng Panginoong Diyos, dapat the more na nag-give and nag-give tayo. Nag-i-start ang prosperity, yung malaking prosperity na yon, sa maliit pa lang na pagtatanim. At habang yung maliit na pagtatanim na yon, tinataniman mo, lumalago na lumalago yon. At tayo rin mismo ang nagiging pagkapala. Sino po dito ang ayaw ng pera? Wala nga po ko niyan ngayon eh. Di ba? Lahat tayo kailangan natin yon. Pero hindi lang po tayo after doon. Kundi ang after tayo sa obedience. Sa maniwala at sa hindi kayo. Pag sinunod nyo ang Panginoong Diyos, sa sinasabi niya, magugulat kayo. Yung mga bagay na hindi mo inihingi, ibinigay na sa iyo ng Diyos ng puso. Kaya maging part po tayo. Sabi niya, listen friend, God has ways of meeting your needs that you haven't even thought of yet. Just keep being faithful and you will be rewarded. Marahil sa ganito, sa pagkatanim mo pa lang, ikaw pa lang susunod na Henry C. Sa pagkatanim mo pa lang sa giving, ikaw pa lang magiging manufactured ng mga chocolates. O ano pa man po, di ba? Hindi natin alam kung anong kayang gawin ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng pagbibigay mo. Sa pagbibigay mo pala ng oras, marami ka rin gagawin sa bagay na to. Kaya di ba sa atin po, wag nating hayaan na maging bound lang tayo sa bagay po na yun. Sabi diyan, a faithful man shall abound with blessings. A faithful man shall abound with blessings. Kaya lagi niyo pong, imagine niyo pong buti, kung faithful tayo sa pagbibigay, maging faithful din sa atin ang Panginoong Diyos. Pag in-honor natin si Lord, grabe rin siya mag-honor. Kaya naman, di ba sa Deuteronomy chapter 28, sinasabi talaga ng Panginoong Diyos doon eh. Pag sumunod ka, may pagpapala. Pag hindi mo ako sinunod, may sumpa, may curse. Kaya naman po, di ba, bakit kaya minsan maraming mahirap? Kasi baka hindi nila sinusunod ang utos ng Panginoong Diyos. Marahil ngayon, pinagtatanim ka pala ng Panginoong Diyos. Doon pala sa edad mo na ganito, doon ka pala pasasaganahin ng Panginoong Diyos. Ang gusto kasi mangyari ng mga tao, kailangan pa nagbigay ako, may mangyari agad sa akin ngayon. Pero hindi po ganun eh. Pag nagtanim ka ba ng mangga, makakaani ka ng mangga ngayon? Magtanim ka ng mangga ngayon, magbubunga bubukas? Walang punong ganun. Parang minsan 20 years, 30 years. Diba? At ang mga tao, ayaw nila ng ganun. Gusto nila lagi, pag meron silang binigay, kailangan may ma-receive agad ako. Yun agad ang nagiging mali po nila. Bagay yung nagbibigay sila, pero mali yung intention nila sa bagay po na yun. Kaya tayo nagbibigay, hindi dahil kailangan ko kasi, kundi mahal ko kasi si Lord. Kaya ako binibigay ito. Kaya naman pag in-honor mo si Lord, napakagalante ni Lord. Ang Diyos po natin hindi kuripot. Napakagalante niya. Ito lang hiningi mo, aangatan ni Lord yun. Ito lang hiningi mo, mas dodoblehin, titriplehin pa ng Panginoong Diyos dyan. Basta tama ang puso natin sa harap ng Panginoon. Kaya naman sabi diyan, your giving changes lives. Naniniwala po ba kayo doon that your giving changes lives? Dahil sa pagbibigay mo, maraming nababago ang buhay. Diba? Yung mga campus natin dito, bunga rin sila ng giving. Diba? Yung mga pinakain na tinapay sa kanila before, baka nag-stay sila dahil sa tinapay din. Uy, kaya ako atin ng care group kasi may patinapay si pastor doon eh. May pa soft drinks, atin akong ganun. Diba? Nobody knows sa mga kaparaanan ng Panginoong Diyos sa mga buhay po natin. Kaya wag nating sasayangin yung power ng giving. Ang mindset natin, pag nagbigay tayo, hindi tayo magkukulang. Mas lalong mag-uumapaw palalo. Yun ang mindset po natin. Kaya number 12, reach out others. Ito napakalaga po because sa invitation, kailangan i-reach out pa rin po natin yung mga kapatiran po natin sa Panginoong Diyos. People in the world are searching for answers and we have the answer. Sino yun?
His name is Jesus. Maraming mga tao, marami silang question. Kaya naman, di ba, kailangan nilang makilala si Jesus. Kailangan nilang tanggapin ang Diyos bilang tagapagligtas nila para nang sa ganon, lahat ng katanungan sa kanila ay sagutin ni Lord. Kaya marami ba kayong question? Si Jesus, marami siyang kasagutan. Kaya naman, di ba, daily, kailangan natin meron tayong personal na relationship sa Panginoon. Kasi yung mga bagay na mga katanungan natin, hindi kayang sagutin ng mundong ito. Tanging ang Diyos lang ang pwedeng sumagot ng yun. Kaya yung sumabuti, problema pa lang eh. Friend, problema ako ngayon eh. Uy, ano yan? Kaya kong solusyonan yan. Wala akong pera eh. Wala pala akong solusyon dyan. Mahirap yung problema mo, hindi ko kaya yan. Diba? Maraming mga taong gano'n, pero si Lord, never siya naging gano'n. Meron siyang kaparaanan para i-provide yung mga needs po natin. Sabi niyan, when people are going through a hard time, their hearts are more open to receiving the gospel. Napapansin niyo mabuti? Pag may kausap kayo isang tao na problemado o masalong problemado sa lahat po na ginagawa niya, doon mas nagiging powerful yung pag-minister. Kunyari, may broken heart na classmate mo. Uy, sige, walay na kami. Hindi ko na talaga kaya. Ganun. Alam mo ba, si Lord, mapalapit siya sa mga broken-hearted. Talaga ba? Diba? Kaya mapanalunan mo tong mga Kristyano na yan. The more na may problema ang isang tao, the more nalalapit sila sa Diyos. Kaya kung isipin mo kung ganun ka, kung mag-reach out tayo sa mga tao na ito mga problema, marami yung magagawa natin para sa Panginoon. If you don't reach them with gospel, when things are tough, someone will reach them with something else. Ito, nakakalungkot na, isang kwento na to ng isang magnanay. Sabi niya, bakit kailangan natin mag-reach out sa mga iba nating kapatiran? May isang magnanay, active sila sa church, noon sa isang lugar na yun, sa church na yun. Sobrang active nila sa lahat ng gawain. Until such time, yung anak niya, nagkaroon ng sakit yung anak niya, tapos namatay yung anak niya na yun. Ngayon yung nanay, hindi na siya nakakapagsimba doon sa church na yun. Nung buhay pa yung anak niya, active yung mga church member na pumupunta sa kanila, nagba-Bible study sila. Pero nung nawala na yung anak, napabayaan na din yung nanay. At alam niyo po ba na malungkot sa nangyari sa nanay na yan? Yung nanay na yan, nag-join siya sa cult. Nag-join siya sa mga kulto na religion. Alam niyo kung bakit nangyari yun, nag-join siya sa kulto? Kasi daily, nung mahirap, nung wala na yung anak niya, meron mga cult na mga priests, ang daily na pumupunta sa bahay nila para i-reach out siya. Imagine yung mabuti doon, no? Marami tayong kapatiran na gano'n, na napabayaan na natin, din na natin na-reach out sa kanila. Kaya naman yung nanay na yan, nakwentuhan ng minister na yon, hindi na siya naging Christian. Sumama na siya dun sa mga cult, sa mga kulto niya. Imagine nyo yung classmate nyo na kasama natin sa church na hindi na natin na-reach out ngayon. Pwedeng iba na yung mag-reach out sa kanila. Kaya diba, kung gusto natin maging blessing sa church, napaka-powerful na pag-reach out natin sa kanila. Kaya wag natin basta babaliwalain yung home Bible study natin, mga adults fellowship, o mga kung ano-ano pa man. Kasi pag hindi natin sila ni-reach out ng salita ng Diyos, ibang salita ang mag-reach out sa kanila. Diba? Kaya nakalungkot isipin na yung nanay na to na active, na dahil lang hindi na siya pinapansin that time, ay nawala din. Sa mga LG natin, sa mga kapatid natin sa Panginoong Diyos, napakahalaga po na pag-reach out. Kaya nga meron tayong tinatawag na mga outreaches. Kasi doon pa lang, di ba, ni-reach out po natin sila ng salita ng Diyos. Kaya kung meron kayong ka-LG na yun na na-reach out, diba, pag-pray nyo na ma-reach out ulit sa bagay din. Kasi maraming kaparaanan yung kaaway para i-reach out din sila. Kung tayo, magsisipag tayo sa pag-reach out, yung kaaway, masipag din siya mag-reach out. Ngayon, sino ang mag-reach out sa kanila? Papayag ba tayo na iba ang mag-reach out sa kanila? O tayong mga Kristyano, uupo na lang tayo at hindi na pababayaan na lang natin sa kanila. Huwag natin hayaan na maging kagaya nitong nanay na to na dahil sa bagay na to, na wala nang nag-reach out sa kanya, wala nang may pakialam sa kanya. Kaya naman nangyari, napariwara din yung buhay niya natin. Sabi yan, be ready when people are in need. Ang goal talaga ng church natin, hindi lang basta tayo ay masaging masagana. Ang goal ng church natin ay maging effective tayo sa mga evangelism, sa mga outreaches, maraming makakilala sa Panginoong Diyos, maraming tumanggap sa Kanya, at maraming magbibigay ng buhay sa Panginoong Diyos. Ngayon, kung inisip mo na hindi talaga ako para sa share, hindi ako magaling po magsalita, pwede ka sa dalawang bagay na to. Napaka-powerful ng hawak mo. Pag-reach out, pag-invite. Pag ginawa mo tong bagay na to sa church, isipin niyong mabuti kung anong magagawa na, naging bunga na. Ngayon, kung isip mabuti na, kaya po hindi ayoko sa evangelism kasi hindi naman po ako magaling mag-share, kuya, pastor.
Pero kung magaling ka makipag-usap, magaling ka mag-invite, yun ang kaparaanan mo sa evangelism. Kaya isipin mabuti, marami tayong bakanting upuan. Baka ngayon, hindi pa tayo nililipat ng Diyos sa building na para sa atin. Kasi kung isipin ng Diyos, ilalagay ko kayo doon. Pero, sino ang ilalagay nyo doon? Kayo pa rin ba sa bagay na yun? O ililipat ko kayo, let's say, doon sa building na malaki. Anong gagawin nyo doon? Kayo pa rin na magsasama? Kundi, di ba, ililipat tayo ng Diyos doon para meron tayo mailagay ulit ng mga bagay na yun. At magiging part po tayo. Actually, marami pang kaparaanan si Lord about sa blessing. Sa ganun. What can I do immediately to reach out to someone in need? Isipin niyo mabuti ngayon. Sino ang nasa punto na kailangan ka ng Panginoon? Kaya sa bawat isa po sa atin sa body of Christ, kailangan talaga tayo ng church. If you want to be a blessing sa church, yung 12 na to, pwede nating i-apply sa mga buhay po natin. Ngayon, tatanungin ko po kayo sa bawat isa. Anong gusto mo? Blessing o maging ikaw yung blessing sa katabi mo o sa kapwa mo? Alam niyo po, naniniwala ako na pag naging blessing tayo sa bawat isa po sa atin, tayo rin mismo ang mag-receive din po natin yung mga blessing po na yun. Kaya naman yung church, hindi magraran kung hindi sa tulong mo din. Kaya tayo po ay magtulungan sa lahat po ng ginagawa po natin. Kaya wag tayong maging after lang na, Lord, gusto ko ng ganyan, gusto ko ng ganito. Handang ibigay sa'yo ni Lord ang lahat po ng yun. Kung mag-respond tayo sa panawagan niya. Ngayon, kung bago ka sa Panginoon, kung ngayon ka lang dumating sa church, ngayon ka lang nakapagsimba o ano pa man, diyan sa kinaupuan mo, pwede mo tanggapin si Lord bilang Diyos tagapagligtas. Tumawag ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya, i-receive siya as your personal Savior ng buhay mo. At magsimula ka muli. Diba, hindi aksidente na nandito ka, narinig mo yung mensahe ng Panginoong Diyos. Kundi, ngayon pa lang po, diba, may panawagan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Magre-respond ka ba sa panawagan kong yun? Kaya diba sa atin, kung gusto po natin maging blessing, yun po yung kailangan po nating gawin. So tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoong Diyos, sa dakila sa lahat, maraming salamat po Panginoong Diyos sa tanghaling ito na